At katulong po natin sa pagbabantay sa Senado si Joseph Morong. Joseph, good morning. Good morning, Pia. Day 19 tayo ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. And just as a brief summary nung testimony nitong si Ortonio, who is the OVP Deputy Chief of Staff. Kasi paalala muna natin sa ating mga kababayan, ang pinag-uusapan natin dito, Article 1, yun pong alleged misuse and misappropriation o hindi wastong paggamit ng confidential funds. So narinig na natin yung dalawang opisyal ng Office of the Vice President kung paano ginastos yan. So kahapon, doon sa testimonya nitong si Ortonio, lumabas na si Vice President Duterte knows, alam, authorized, pinayagan, at saka nasa kanyang supervision yung lahat ng nangyari doon sa 500 million na confidential funds ng Office of the Vice President in terms of request, paghingi, release, paglalabas ng encashment ng mga cheque, at saka yung spending, paggastos, kasama na dyan yung pagbabayad dun sa mga umunoy kaduda-duda mga tao tulad nila Mary Grace Piatos, at yung liquidation ng pondo na yon, yung report nila sa Commission on Audit kung paano nila ginamit yung pondo na yan from 2022, fourth quarter, first, second, third quarter of 2023. Sabi nga ng prosecution, scam. Pagsasalarawan nila dyan, scam, at ang arkitekto niyan ay si Vice President Duterte na syempre yung mga ganyang comments ay stricken off the record ng Senate Impeachment Court. Ngayon, si Ortonio yesterday, may bagong impormasyon siya doon tungkol sa kung paano naggastos yung pera. Apparently, according to him, and based on the report of Colonel Lachica and Gina Acosta, yung pera na ibinayad nila sa informants at saka sa mga agents ay sila na yung bimili. Nung nakita natin ang mga resibo ng mga medicine, food aid, mga chairs, computer tables, at chairs, computers, and saka mga tables. So sabi, kaya walang official receipts kung saan binili yung mga gamit na yon ay dahil yung mga confidential informants and agents na yung bumili nun dun sa mga confidential activities. Ngayon, sinabi naman ni Presiding Officer Chisa Escudero na tatalakayin muna nila bago yung cross-examination nitong si Ortonio ng defense, yung issue ng sub judice. Nagreklamo kasi yung defense dun sa pinost nitong si Private Prosecutor Attorney Virgil Ligutan tungkol dun sa aspect ng pinapayagan ba yung misleading questions during the trial. Ngayon, nakausap natin itong si Attorney Ligutan at tinanong natin in broad strokes kung paano yung magiging paliwanag niya sa Senate Impeachment Court. Narito ang kanyang payag. In broad strokes, how are you going to maybe justify what you said, what you posted? You will hear from me in like 30 minutes. You will hear from me. Kundi lang. Paano yun? Broad strokes lang. I'm a teacher. That's what I do. I teach. Okay. I stopped teaching. And then I miss my students. If you see something, if you sense a mistake, Okay. you correct it on Facebook. Your own Facebook account. It's about what the rules are saying. I'm talking to my students. Doon naman sa aspeto ng prosecution kung ipipresenta pa nila itong si Colonel Dante Lachica na parang ang gusto ng mga senador ay gustong marinig itong si Lachica kasi siya yung itinuturo nitong si Gina Acosta and even itong si Ortonio. Narito ang paliwanag ni Congressman Joel Chua kung bakit malamang ay hindi na nila ipresenta itong si Colonel Lachica. And nakausap natin kanina si Attorney Lorna Kapunan, and the decision of the prosecution panel is hindi na nila kailangan itong si Colonel Lachica. Narito ang pahayag ni Congressman Chua. Yun yung nakakatakot eh. Hindi mo alam kung ano yung nasa isip nila di ba? At the end of the day, hostile pa rin siya. Nasa kabila pa rin siya. So hindi mo alam kung ano yung, kung magsasabi ba talaga ng totoo o hindi. Nakita na natin yung naging statement nila Acosta eh. Masyadong evasive, masyadong parang may script silang ginagawa rin. And I want to bring in si Attorney Reggie Tongol about several matters. Unang-una na sir, good morning. Magandang umaga sa inyo. Aspeto ng sub judice. You mentioned yesterday, dapat kahapon, but hindi natuloy, no? But today na talaga, yung ruling. When we say ruling,
ano ba to? May papagalitan ba or slap on the wrist lang? Well, unang-una, kailangan kasi linawin. Ano ba yung sakop nung sub judice na yun under Rule 18? What are considered talking about the merits? So, isa yan sa kakalaruhin ng ating presiding officer. Pangalawa, sino ba yung mga covered na yun? Pangatlo, yung mga penalties. In case lumabag ka ng Rule 18, di ba? Maraming haka-haka na maraming nagtatanong sa atin anong i-apply. So, kakalaruhin na yan ni presiding officer. At yung panghuli dyan, syempre yung mga nangyari in the past few days, no, kailangan yung magkaroon ng ruling on the proper decorum of parties, yung sa mga pagbabansag ng mga terminolohiya na hindi pwede, o characterization, yung kunwari sinasabi mo na scam or magnanakaw. Yun kasi kahit na yun ang sinasabi ng prosecution, no, na calling a spade a spade. However, in a court trial, in a strict court trial, you cannot call a spade until you have proven the spade is actually a spade. Okay. So kailangan munang magkaroon ng nexus na ganon. At yung burden of proof na yun na nasa House Prosecution Panel, that's why those kinds of words have been stricken out and considered impertinent by the impeachment court. I think that's a good point for you to turn over you to Pia kasi yan yung mukhang laying down the ground. Yes. Parang ground rules muna tayo. Correct. Pia. Alright, good morning Attorney Tonggol. Maraming salamat sa pagsama ulit sa amin ngayong umaga. Pero balikan ko lang muna, Joseph, yung nabanggit mo kanina. So hihingan rin natin ng komento ang depensa doon sa naging pahayag na yan ni Congressman Joel Chua. Pero going back to yung pinag-uusapan ninyo ni Attorney Tonggol, Attorney, sabi niya, you cannot call a spade until you prove that it is a spade. Of course, that is in court. Pero outside the court, may pagmamonitor din ba? Kasi technically, yung impeachment court, the prosecution spokesperson and the defense spokesperson, pwede rin naman nilang sabihin kung anong gusto nilang sabihin because it's outside of court. Pero ito rin ba ay minomonitor pa rin dapat? Tama ka dyan, Pia, no? Dahil kasama sa aming obligasyon bilang mga abogado, sa aming Code of Professional Responsibility and Accountability, yung Canon 2, Section 19, nakalagay dyan that as a lawyer, you cannot try your case in court. Ibig sabihin, bawal ang trial by publicity. Kahit na ito ay sinasabi natin na sui generis case, no, at saka medyo political case din to, hindi lamang purely legal, still by having those two rules, Canon 2, Section 19, at saka yung Rule 18 na inilagay yon ng Senado nung mga panahon pa ng era of impeachment, by having those two rules, kailangan i-apply yon. And tama ka na minomonitor ng impeachment court yung mga sinasabi ng ating mga parties, pati ng mga counsel sa labas ng korte. At yung nabanggit na yun ni presiding officer, baka mamaya may pagbanggit ng mga ilang mga statements na yan doon sa kanyang ruling. So kumbaga duly warned na po sila even before lumabas yung sub judice ruling ni Presiding Officer Chis Escudero. Attorney Tonggol, kahapon po nagpahayag ng concerns si Majority Floor Leader Mig Zubiri tungkol sa calendar, no, ng Senado. Kailan ba natin maaasahan ang final decision tungkol sa magiging takbo ng trial, ng schedule ng impeachment trial? Although sinabi po ni Presiding Officer Chis Escudero that he's fairly confident na bago matapos ang taon ay matatapos rin yung paglilitis. Yes, as I was saying, no, there are 102 witnesses na nakasalang para sa prosecution at saka sa depensa. At sa 102 witnesses na yon, 90 days yon tatalakayin ng korte or 7.5 months. Hindi pa dyan kasama yung mga delays, etc. So it can go until mga March, no? Pero ang expectation ng presiding officer is katulad ng mga nangyari before sa previous impeachment trials, that there will be witnesses that will be dropped because they are just corroborating witnesses. At dahil doon sa kanyang presumption at expectation na gano'n, ay Desyembre ang kanyang ini-expect na katapusan ng impeachment trial na nalalatagdan ng depensa rin yung kanilang panig. So kasi syempre kailangan tapusin din ng ating Senado yung kanilang legislative matters. Kaya dun sa schedule na yan, malalaman natin kapag naglabas na ng schedule kung kailan yung mga budget deliberations ang Committee of Finance ng Senado, at doon ipaplat
ng ating Senate President at ng Presiding Officer ano yung mga araw na dapat sa hapon, dapat sa umaga. So maaaring magkaroon tayo ng mix na schedule at meron din sigurong possibility para ma-meet lamang yung expectation natin na Desyembre matapos na magdagdag ng mga ilang araw aside from just 3 days, baka gawing 4 na araw o 5 araw pa. Alright, Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tonggol, maraming salamat po sa inyong panahon at syempre maraming salamat din sa ating kasamang si Joseph Moro. At sa punto ito, balikan po natin ang ating diskusyon kasama si Professor Paulo Tamase, Associate Dean ng UP College of Law. Professor, muli, good morning. Good morning ulit. Narinig niyo po yung sinabi ni Attorney Liguta na sabi niya he will try to explain if given a chance yung kanyang naging aksyon noong August 12 na nag-post siya habang ongoing yung trial na misleading questions are not allowed. Sabi niya, well, he's a teacher, he's a professor, kaya parang bahagi daw ito ng kanyang pagtuturo na mag-post sa social media. Well, with the full disclosure na si Attorney Ligutan is our colleague sa UP, I think to that extent, bilang isang guro, minsan may tendency talaga to also teach at every opportunity you can. But I think, as with any of the prosecution lawyers, any of the defense lawyers, for this trial, they are prosecutors, they are defense lawyers. And I think sa kahalagahan nitong trial na ito, mas importante na maalala nila na yun yung role na ginagampanan nila ngayon, not yung side roles nila as teacher or whatnot. That said, maraming punto itong trial na ito na parang nagiging tungkol doon sa mga abogado. Yung nakukuha nila na mga nasasabat nila na points, no? Or yung mga sound bites na naibibigay nila, yung lagi na lang towards the end of a trial date, may nagsasagutan yung dalawang sides, no? Kung ano-anong admin issues yung meron sila. On the part of the prosecution, especially, hindi yun yung resulta na gustuhin nila dapat. Kasi the longer this trial drags on, or the longer or the likelier na yung trial ay nagiging tungkol doon sa mga abogado, mas mahirap for the public to focus on the real issue here, which is yung accountability ng Vice President. So it doesn't really help them, especially in the long run, if ang naaalala natin ay kung anong snappy TikTok phrase yung nasabi ni Lawyer A or ni Lawyer B, instead of kung ano yung ebidensya na nailabas ng araw na iyon. Isa rin dun sa nabanggit ni Joseph sa kanyang report yung pahayag, or nakita rin natin yung pahayag ni Congressman Joel Chua na mukhang wala na talaga silang balak na ipatawag bilang testigo si Colonel Lechica dahil nga sabi nila hostile witness, hindi nila alam kung anong sasabihin. So I suppose aabangan natin kung yung depensa naman ang gagawa nito kasi may posibilidad na sila rin ang gagawa nito. Yes, and I think really yung burden falls with them. If malino yung prosecution evidence at paulit-ulit na may issue, yung liquidation ng pondo, yung pagpapaliwanag kung tama yung spending doon, nagiging burden ngayon ng depensa. So kung si Colonel Lechica yung makapagpapakita kung saan talaga napunta yung pera, na hindi ito nabulsa, na naibigay talaga siya sa informant, then parang it suggests na may dahilan yung depensa to call him.